Magandang araw po. Tawagin niyo na lang akong Mila. May isa po akong anak, si Arden. At 2 taon pa lang siya nung maghiwalay kami ng asawa ko. Kaya masasabi kong hindi naging madali ang buhay ko bilang isang single mom. Lalo na't bata pa ako noon at nag-a-adjust pa lang sa responsibilidad. Ngayon ay 37 years old na ako at nagtatrabaho bilang isang guro. Malaki at nagbibinata na rin si Arden ngayon at syempre, ang pakikinig ng mga horror stories ang isa sa mga libangan ko araw-araw. Ang istoryang ibabahagi ko po ay nangyari sa probinsya namin sa Samar. 5 taon lang noon si Arden, malambing, madaldal at matanong. At sa edad niyang yun, first time niyang magbabakasyon sa probinsya. Kaya noong summer ng 2018, naisip kong bumisita sandali sa probinsya sa bahay ng lola ko. Nandoon din kasi ang mga kamag-anak ko sa Samar, kung saan lumaki yung nanay ko. At naisip ko nga na magandang pagkakataon na rin yun para madala si Arden sa kanila. 70 taong gulang noon si Lola Sion. Malakas pa rin siya sa edad niyang yun. Nakakagulat nga kasi kahit ang paningin niya ay malinaw pa rin. Siguro ganun talaga sa probinsya dahil sa mga kinakain nila. Si Lola Sion ang lola ko, kaya apo sa tuhod niya si Arden na first time niyang makikita. Nung dumating kami sa probinsya at pagbaba ng tricycle, mahigpit ang kapit ni Arden sa kamay ko. Nakatingin agad siya sa paligid. Kita ko ang excitement sa mukha niya habang pinagmamasdan ang luntiang damuhan, ang malalaking puno ng mangga, at ang simpleng bahay na gawa sa kahoy at pawid ang bubong. Napakapayapa ng lugar. Puro berde ang makikita mo. Malayo sa kinalakihan ni Arden sa Maynila. Paglapit namin kay Lola, agad siyang ngumiti at yumuko para yakapin si Arden. Ang laki na ng apo ko, sabi niya. Kitang-kita ko ang tuwa sa mukha ni Lola Sion. Humingi naman din ako ng paumanhin na noon lang kami nakadalaw dahil nga kako busy sa trabaho. Ramdam ko ang pagiging lola niya sa paraan ng paghawak niya kay Arden. Magaan lang pero puno ng lambing. Para bang sabik na sabik siyang makabawi sa mga panahong hindi sila nagkakasama ng apo niya. Maganda ang panahon noon, mainit pero maaliwalas ang paligid. Walang signal sa loob ng bahay, kaya obligado kang huwag gumamit ng gadget. Tahimik ang lugar at bukod sa mga alagang manok ni Lola, wala kang ibang maririnig kundi ang mga huni ng ibon at pagaspas ng hangin sa labas. Unang araw pa lang, kitang-kita ko na ang tuwa ni Arden. Tumakbo agad siya sa damuhan, sinubukang habulin yung mga paru-paro, at saka nauupo siya sa lupa para pagmasdan yung mga langgam. Sobrang aliw na aliw siya. Hindi siya nagrereklamo, hindi rin humihiling ng cellphone o laruan. Pagkatapos naming kumain ng pananghalian, nag-ikot-ikot kami sa paligid. Pinakilala ko sa kanya ang ilang tanim ni Lola. Si Arden naman ay parang lahat ng sulok ay gustong silipin. Napakarami niyang tanong, pero normal naman yon sa 5 taong gulang na bata. Naging maganda ang unang araw namin sa bahay ni Lola. Pero sa mga sumunod na araw ay bigla nang nag-iba ang takbo. Kinabukasan, nagising akong wala si Arden sa tabi ko. At pagsilip ko sa bintana, nasa likod siya ng bahay. Tahimik lang siyang nakatayo sa tabi ng isang puno. Nakatingin sa isang direksyon na parang may tinatanaw. Nilapitan ko siya at tinanong kung sino yung tinitignan niya. Sabi niya, may bago raw siyang kalaro. Tinuro niya ang ilalim ng isang puno. Siyempre, wala akong nakita.
Wala naman din kasing ibang bata sa lugar na yon. Puro matatanda ang mga kapitbahay. Sinabihan ko na lang siya na huwag masyadong lalayo, lalo na kung hindi ako kasama. Tumango lang siya, tapos ay bumalik kami sa loob para mag-agahan. Pagkatapos namin kumain, nagkwentuhan muna kami ni Lola. At nang napatingin ako sa bintana, ay nandoon na naman si Arden sa likuran. Pero ngayon, tumatakbo siya, parang nakikipaghabulan. Tumatawa pa nga siya habang paikot-ikot sa may puno. Tapos hihinto, tapos tatakbo ulit. Paulit-ulit, parang may kalaro siya. Hindi ko alam kung matutuwa ako o mangingilabot. Kasi hindi normal sa kanya na tumatawa ng ganun mag-isa. Hindi rin siya ganun kapag nasa bahay kami sa Maynila. Nung hapon na, nakita ko siyang may dalang pandesal. Imbis na kainin, dinala niya ito sa likod at inilapag sa tabi ng punong pinaglalaroan niya. Tinanong ko siya kung para saan yun. Sabi niya, para daw sa kalaro niya. Gutom na daw kasi. Sa puntong yun hindi ko na siya kinulit pa. Ayoko rin namang sirain ang imahinasyon ng bata. Pero sa loob-loob ko, nagsimula na akong hindi mapalagay. At sa ikatlong araw, ang araw ng pag-alis namin, iba na ang kilos ni Arden. Tahimik na siya, hindi na masigla. Hindi na rin siya tumatakbo, hindi na rin nagtatanong. Pero ang pinaka nakakapagtaka, parang palagi siyang nakangiti. Habang inaayos ko ang gamit namin pauwi, nakita ko siyang lumabas ng bahay. Sinundan ko siya ng tingin at biglang tumigil ulit siya sa tapat ng puno sa likod. Pinagmasdan ko lang ang anak ko doon. Tumayo siya roon ng matagal at maya-maya bigla siyang tumango. Parang may kumakausap sa kanya. Sumigaw na ako sa puntong yun at tinawag siya pabalik. Pero bago siya pumasok ng bahay, lumingon muna siya doon sa may puno tapos kumaway. Tinanong ko siya kung sino yung kinakawayan niya. Sabi niya wala naman daw, kaibigan lang niya. At doon ay medyo pinagsabihan ko na si Arden. Sinabi ko sa kanya na wala namang ibang tao doon. Pag-alis namin sa bahay ni Lola at habang nasa biyahe na kami sa bus, napansin kong tahimik si Arden. Hindi ganun ang anak ko, napakadaldal niya lalo na sa biyahe. Ang nakakapagtaka pa, nakatingin lang siya sa bintana at minsan mapapangiti siya ng bahagya. At doon ako lubos na kinabahan. Anong nangyayari sa anak ko? Pagbalik namin sa Maynila, ay parang may kakaibang bigat akong naramdaman sa loob ng bahay. Hindi ko masyadong maipaliwanag. Siguro dala lang din ng pagod mula sa biyahe o dahil nag-a-adjust lang ulit ako sa ingay ng syudad. Pero ramdam ko na agad na hindi tulad ng dati yung pakiramdam ko sa loob ng sarili naming tahanan. Si Arden naman parang normal lang sa kanya ang lahat. Ang pagkakaiba lang, mas tahimik siya ngayon kaysa dati. Madalas ay nakaupo lang siya sa sulok, naglalaro ng mag-isa. Pero paminsan-minsan napapansin kong parang may kinakausap siya ng mahina. Noong una ay hindi ko masyadong pinapansin. Iniisip ko baka namimiss lang niya ang probinsya o baka dahil wala siyang kalaro sa loob ng bahay. Pero nung tumagal ay unti-unti ko nang napapansin na parang may kakaiba na talaga sa kilos ng anak ko. Isang gabi habang naghahapunan kami, napansin kong parang wala siya sa sarili. Hindi siya masyadong kumakain. Nakatingin lang siya sa gilid ng mesa namin na parang may kinakausap. "Anak, may problema ka ba?"
Tanong ko sa kanya habang hinihimas ang noo niya. Normal naman ang temperatura niya pero hindi talaga siya sumasagot. Arden, naririnig mo ba ako? Tanong ko ulit. Medyo minilaksan ko na ang boses ko. Doon lang siya tumingin sa akin. Mabagal at mahinahon lang. Opo ma, kausap ko lang siya. Sagot sa akin ni Arden. Sino ba yan anak? Yung kalaro mo ba sa Samar? Tinanong ko siya. Sinusubukan kong gawing biro ang tono ko, pero sa totoo lang ay medyo kinakabahan na talaga ako. Opo ma, sinundan daw niya ako dito. Ayaw niya daw kasi akong mawala. Sa puntong yun hindi ako nakapagsalita. Huminga ako ng malalim para pakalmahin ang sarili ko. Ang sabi ko sa kanya wala na yung kalaro niya kasi bumalik na kami sa Maynila. Hindi siya kumibo pero tumingin lang ulit siya dun sa gilid ng mesa. Tapos ay ngumiti siya. Isang klaseng ngiti na parang hindi galing sa anak ko. Kinagabihan, hirap akong makatulog. Sa isip ko ay paulit-ulit na tumatakbo yung sinabi ni Arden na may sumunod daw sa kanya. Ayoko sanang bigyan ng pansin, pero ang lubos na bumabagabag sa akin ay yung kakaibang ngiti niya. Habang nakahiga ako noon, ay narinig kong bumukas ng bahagya yung pintuan ni Arden. Agad kong sinigaw yung pangalan niya, pero patanong, Arden? Walang sumagot. Inulit ko ulit, pero wala pa rin. At nang patayo na ako para tignan ang labas ng kwarto, bigla akong nakarinig ng mabibilis na yabag. Parang tumatakbo sa labas ng kwarto ko. Kinabahan na ako noon. Naisip ko kasi kung si Arden yun, sasagot yun sa tawag ko. Bumangon ako. Pagsilip ko sa labas, walang tao. Wala si Arden. Lumabas ako ng kwarto para tignan ang kwarto niya. At nakita ko siya doong nakahiga, tulog na tulog. At simula nung gabing yun, hindi na ako mapakali sa loob ng bahay. Ilang araw pa ang lumipas, napansin kong mas lumalala ang kakaibang kilos ni Arden. Hindi lang siya basta tahimik. Napapansin kong lagi na siyang bulong ng bulong. Tuwing tatanungin ko siya kung anong ginagawa niya, tatawa lang siya ng mahina, tapos tatakbo na papalayo. May pagkakataon na rin na pinagalitan ko na siya dahil sa mga kilos niyang yun. Bukod doon, napapansin kong madalas ay nawawala ang ilang pagkain namin sa ref. Hindi ko alam kung saan napupunta yung mga yun. Hanggang sa isang beses, nang aayusin ko ang higaan ni Arden, nakita ko ang ilang piraso ng tinapay at candy sa ilalim ng unan niya. Tinanong ko siya kung bakit niya inilalagay ang mga pagkain sa ilalim ng unan. Tumitig lang siya sa akin. Parang nag-iisip kung sasagutin ba ako o hindi. Para po yun sa kanya ma, sabi niya matapos ang ilang sandali. Gutom kasi siya paggabi kaya binibigyan ko po siya ng pagkain. Hindi ko alam kung ano ang dapat kong maramdaman sa sinabi niya. Pero malinaw na sa akin noon na may kakaibang nangyayari na sa anak ko. Isang gabi, habang naghahanda ako ng hapunan, biglang nagdilim ang ilaw sa kusina. Hindi naman napundi, parang humina lang. Napalingon ako sa paligid at nakita ko si Arden na nakatayo sa may pintuan. Nakatingin siya ng diretso sa akin. Anak, okay ka lang ba? Tanong ko habang nanginginig yung boses. Hindi siya sumagot at nang lumapit ako sa kanya ay napansin kong parang iba yung tingin niya sa akin. Parang hindi niya ako nakikilala. Maya-maya pa ay humakbang siya papalayo sa akin papunta sa sala. At nang matapat siya sa may salamin,
ay halos himatayin ako sa nakita ko. Sa refleksyon ng salamin ay may babaeng nakaupo sa tabi niya. Mahaba ang buhok, tapos bahagyang nakadapa na parang inaakay siyang maglakad. Hindi na ako nakatiis, pumikit na lang ako at mabilis na nilapitan ang anak ko. At nang hinawakan ko ang balikat niya, ay napakalamig ng balat niya. Hindi siya nagsasalita at hindi rin siya gumagalaw. Paglingon niya sa akin, nagsalita siya gamit ang boses na parang hindi mula sa kanya. Mahina at mababa. Parang hindi galing sa bata. Gusto niyang dito na lang siya. Ayaw na niyang umalis. Napaatras ako agad. Kumabog ang dibdib ko. Hindi ko alam kung paano siya sasagutin o anong dapat kong gawin. Humakbang ulit siya papalapit sa akin. Pero sa puntong yun, ay may kakaibang ngiti na siya sa labi. Doon ko naramdaman na kung hindi ako kikilos agad, baka hindi ko na maibalik ang anak ko. Pinuhat ko siya palabas ng bahay at habang umiiyak, tinawagan ko ang mama ko. Sa gabing yun din, pumunta kami sa bahay ni mama, dala ang onting damit at doon kami nagpalipas ng gabi. Si Arden, nangihina at hindi kumikibo sa loob ng jeep. Alalang-alala talaga ako sa anak ko nung mga panahon na yun. Kinabukasan bago magtanghali, nagpasya kami ni mama na dalhin na agad si Arden sa kakilala niyang manggagamot sa San Andres. Ilang oras din ang biyahe papunta doon. At pagdating namin sa bahay, isang matandang babae ang sumalubong sa amin. Hindi sana siya magbubukas nung araw na yun, pero nang makita niya si Arden, bigla siyang natigilan. May sumama sa kanya. Mahina niyang bulong. Hindi siya nakatingin ng direkta sa akin, kundi sa anak ko. Agad niyang isinagawa ang pagtatawas. Pumailalim si Arden sa puting kumot at may ginawa siyang kung ano sa loob ng silid. Maya-maya pa ay nagsalita siya. Hindi siya masama, pero hindi rin siya dapat na narito. Nag-alay yung matanda ng itlog, bigas at isang laruan sa tabi ng malaking puno sa labas ng bahay niya. Sabi ng matanda, yun raw ang daan pa uwi ng kung sino mang sumunod kay Arden. Pag uwi namin sa bahay kinagabihan, mahimbing na ang tulog ng anak ko. Sa unang pagkakataon, wala akong narinig na mga bulong mula sa kanya. At kinabukasan, si Arden na ulit ang bumangon. Gutom na gutom pero masigla. Sabi niya ay nanaginip daw siya. Nagpaalam na daw sa kanya yung kaibigan niya. Sa kabila ng kaba ko ay hindi na ako nagtanong. At simula noon, hindi na namin muling pinag-usapan yung nangyari. Pero ilang buwan matapos yun, habang inaayos ko ang mga laruan ni Arden, may nakita akong maliit na kotse na kahoy sa ilalim ng kama niya. Wala naman kaming ganun. Pinagmasdan ko ito saglit, tapos marahan kong isinuksok sa kahon at isinara. Sa sarili ko, tahimik kong sinabi, "Salamat, pero huwag ka nang babalik." Magandang araw po. Ako nga pala si Marco, 28 years old, at isa po akong call center agent. Medyo matagal na din ako sa trabaho ko. Mahigit 5 taon na. Pero kung tatanungin niyo ako kung ito pa talaga ang gusto kong tahakin, ay hindi po. Gusto ko talagang maging isang professional photographer. College pa lang ako, talagang hilig ko na ang kumuha ng litrato. Kumbaga para sa akin, stepping stone ko lang po ang trabaho ko ngayon
para makaipon at pag may pagkakataon na, maituloy ko na ang pangarap ko. Ang istoryang ibabahagi ko ngayon sa inyo ay may kinalaman sa hilig kong ito. Isang karanasan sa buhay ko na malabo ko na atang makalimutan. Nangyari ito taong 2015. Fourth year college ako noon. Kumukuha ng kursong visual communication. Noong panahon na yun ay nakadorm ako sa Bulacan, malapit sa eskwelahan ko. Meron kaming final project para sa isang elective. Ang task namin ay magsaliksik ng isang historically marked structure at magsulat ng isang maikling feature tungkol dito. Tatlo kaming magkakagrupo noon. Ako, si Allen at si Bea. Napagdesisyonan naming pumunta sa San Miguel, Bulacan. May nabalitaan kasi kaming may lumang bahay na bato daw roon na halos isang siglo na ang tanda. At nang tapos na kaming mag-research at handa na, ay dumiretso na kami sa lugar. Bit-bit yung camera na bigay sa akin ni Papa. Sa unang tingin mo sa bahay, mararamdaman mo na agad ang kalumaan. Halatang panahon pa ng Kastila ito na itayo. May parte ng bubong na sira-sira na, yung dingding ay medyo nabibitak na rin, at ang mga bintana ay may mga basag na rin ang salamin. Hindi daw yun masyado pinapaayos ng lokal. Sabi nila pinipreserve daw ang pagiging vintage ng bahay. Pagpasok namin, ay ginabayan kami ng isang matandang lalaking caretaker. Huwag daw kaming masyadong magtagal at mag-ingat daw kami sa loob. May isang impormasyon pala kaming nalaman tungkol doon na hindi ko pa nasasabi sa inyo. Sa bahay na yun daw ay may nababalitaang may nagpaparamdam. Mabuti at wala naman sa aming tatlo ang naniniwala noon sa multo o mga kwento-kwento. Para sa amin, karakter lang ang bahay na yun. At ang focus talaga namin ay makapagpasa ng final project. Sa unang palapag ay puro sira na ang gamit. May lumang upuan, cabinet na halos gumuho na, at sahig na may tunog ng kahoy sa bawat hakbang. Pero kahit sira na ang ibang gamit, ramdam pa rin namin ang kagandahan ng bahay. Para bang bumalik kami sa panahon ng mga Kastila. At doon sa palapag na yun, tumigil si Bea para magsulat. Pagkatapos nun dumiretso na ako sa third floor, ako lang mag-isa. At pag-akyat ko, doon ko agad napansin ang isang lumang silid. Bukas ang pintuan nito na medyo sira na. Bahagyang nakasabit sa kalawanging bisagra. Nasa dulo siya ng pasilyo. At dahil malapit sa bintana, may lumulusot na liwanag mula rito. Ang sahig ng silid ay kahoy din na may bitak-bitak na. At pagpasok ko, ay nakita ko sa gilid ang isang malaking salamin. Medyo basag-basag na rin, pero buo pa rin yung frame nito. Dahan-dahan akong lumapit doon habang nagmamasid sa paligid. Tumayo ako sa may pintuan, kinuha ang kamera at pinindot ang shutter. Isang kuha lang ang ginawa ko sa may salamin, tapos dalawang ibang kuha sa loob ng silid. Naisip ko noon sakto na yon pang dagdag detail sa gagawin naming report. Pagkatapos nun, bumaba na rin ako. Umuwi na din kami agad bago mag alas 5 ng hapon. Para lang kaming bumisita sa isang lumang bahay na maraming iniwan na kasaysayan. Napakagandang experience nun para sa amin. Pero wala akong kamalay-malay na ang hapon na yun pala ang simula ng isang karansang hindi ko makakalimutan.
Kinagabihan, habang nagre-review ako ng mga shots na nakuha ko para sa project, ay may nakita akong isang detalye na lubos kong ikinabahala. Sa isa sa mga kuha ko doon sa silid sa third floor, sa may bandang gilid ng salamin ay parang may kakaibang kulay puti na hindi ko naman napansin nung nasa loob ako. Pinagmasdan ko ito ng medyo matagal. Para siyang isang balikat na pinapatungan ng mga buhok. At nang zoom in ko yung picture, mas malinaw kong nakita. Parang may isang babae na nakasilip sa gilid ng frame. Pagkatapos ay tinignan ko din yung dalawa ko pang kuha sa loob ng silid na yon. At napansin ko ay naroon din ang refleksyon ng babae na iba naman ang anggulo. Hindi siya ganoon kalinaw pero naroon siya. Pilit kong inalala kung may napansin ba akong refleksyon nung nasa loob ako ng silid, pero wala akong maalala. Hindi ko talaga alam kung paano siya napunta sa frame nung picture na yon. Sa puntong yun pinilit kong kumbinsihin ang sarili ko na baka kako reflection lang ng ilaw mula sa bintana. O kaya dumilang sa lente ng camera ko. Sinara ko na ang laptop at pumikit ako para makatulog. Pero habang nakahiga ako nung gabi, ay hindi pa rin mawala sa isip ko yung imahe. Ilang araw mula nang ma-review ko ang mga picture, hindi na nabura sa isip ko ang imahe na yun. Fourth year college ako noon, finals pa. Crucial na panahon para sa mga katulad naming graduating. Dapat ay thesis na ang iniintindi ko, pero tuwing gabi, imbis na makapag-focus ako sa mga requirements, iba ang laman ng utak ko. Hindi yung mga deadlines, hindi rin yung mga grades, kundi yung kuha, yung litrato ng salamin na may nakasilip na babaeng hindi ko naman naalalang nandoon. Hindi ko agad yun pinakita kay Allen at Bea. Pinipilit kong palipasin na lang dahil litrato lang naman yun. Pero yun ang akala ko. Dahil simula noon ay may mga gabi nang hindi na talaga ako mapakali. Para bang may kakaiba na akong nararamdaman sa loob ng kwarto ko. Ang malala pa nga madalas habang nag-aaral ako o gumagawa ng project, pakiramdam ko may nakaupo sa tabi ko. Paulit-ulit yun gabi-gabi. Halos isang linggo din ganun ang pakiramdam ko simula nung magpunta kami sa lumang bahay na yun. Akala ko nung una kakayanin kong palampasin yun. Kasi nga matatapos na naman yung school year at aalis na din ako sa dorm. Pero may isang pangyayari na naganap na kahit hanggang ngayon ay hindi ko lubos maisip na nangyari sa akin. Isang madaling araw noon, bumangon ako para umihi. Tahimik ang buong boarding house. Karaniwan kasi may maririnig kang TV sa ibang kwarto o kaya nagpapatugtog sila. Pero sa oras na yon wala. Baka siguro tulog na sila, naghahanda na rin sa finals. Pagkabangon ko, dahan-dahan, dumiretso ako sa banyo. At dun mismo sa pagpasok ko, pagbukas ko ng ilaw sa harap ng salamin ng laboratory, ay dun ko siya nakita ng malinaw. Nakatayo siya sa likod ko, puti ang suot at mahaba ang buhok. Naaninag ko na basang-basa ang buong katawan niya na parang bagong ahon mula sa tubig. Pero ang mas nakakatakot sa lahat nakatitig siya sa akin. Napaatras ako. Bumilis ang pintig ng puso ko noon, parang sasabog na. Hindi agad ako nakagalaw. Para ba akong natulala ng ilang segundo? Saglit ko siyang pinagmasdan. Pilit kong kinukumbinsi ang sarili ko na imahinasyon ko lang yun. Guni-guni lang to,
bulong ko sa sarili. At bahagya kong iniwas ang tingin ko sa salamin. Pero pag angat ulit ng mga mata ko sa harap ng refleksyon ko sa salamin, ay kitang-kita ko na nakayakap na siya sa akin. Mula sa likod, nakapulupot yung braso niya sa may leeg ko. Yung mukha niya ay nasa bandang kaliwa ng pisngi ko. Nakatingin din siya sa akin sa harap ng salamin. Sa puntong yun, halos himatayin na ako sa takot. Napasigaw ako ng malakas. Binuksan ko ang pintuan ng CR at kumaripas ako ng takbo palabas ng dormitoryo. Hindi ko na rin naisara ang pintuan sa sobrang kaba. Hindi ko din alam kung nagising yung ibang mga boardmate ko sa tabi. Wala na akong pakialam nun. Tumakbo lang ako ng tumakbo, takot na takot, hanggang sa makarating ako sa may gate. At nandun si Kuya Mar, ang gwardiya sa gabi ng boarding house. Takang-taka siya kung ano ang nangyari sa akin, pero halos hindi ako makapagsalita. At doon ay umupo muna ako saglit sa guardhouse. At nung medyo nahimasmasan na ako, ay kinuwento ko na sa kanya yung nakita ko. Hindi na ako umuwi sa boarding house nung gabi na yun. Sa halip, ay nagpasama ako kay Kuya Mar sa unit para ilak lang yung pintuan. Pagkatapos nun, ay nagpahatid ako sa kanya gamit ang motor, papunta sa bahay ng pinsan ko, si Kuya Lemuel. Ilang kanto lang din kasi ang bahay nila mula sa boarding house namin. Kaya naisipan kong dun muna pumunta. Pagdating namin, agad akong kumatok. Buti na lang at nagising si Kuya Lemuel. Iniwan ako ni Kuya Mar doon at doon muna ako nanatili. Pero bago matulog, kinuwento ko muna kay Kuya Lemuel yung naranasan ko. Sa una nga parang nagdududa siya. Pero wala na akong pakinun kung maniwala siya o hindi. Basta ako, nung mga oras na yon, parang hihimatayin na sa takot. Kinabukasan, dumating sina mama at papa. Tinawagan sila ni kuya. Nung una hindi ko sila matignan ng diretso. Para bang nagsisisi ako kung bakit hindi ko pa sinabi noon yung tungkol sa picture na nakuha ko mula sa lumang bahay. Ang nanay ko kasi ay mapaniwalain sa mga ganyan. Kaya nung nagkwento na ako sa kanya, malamang daw may sumunod sa akin galing sa lumang bahay na yun. Doon muna ako tumigil sa bahay ni Kuya Lemuel ng ilang araw. Buti at pumayag siya kahit may asawa't anak na siya. Doon muna ako sa sala na tulog hanggang sa madala ko ng mga magulang ko sa manggagamot na kilala nila. Nang makarating na kami sa manggagamot ay agad niya akong kinausap. Sabi niya may sumunod nga daw sa akin. Mabuti daw at nakapunta kami ng mas maaga doon para maagapan. May ginawa siyang kung ano tapos ay pinahiran ako ng langis. At bago kami umalis doon, binigyan niya rin ako ng langis. Pinayuhan niya rin ako na wag munang bumalik sa lumang bahay na yun. Matapos yun, bumalik ako sa boarding house at sinamahan muna ako ng bunso kong kapatid hanggang sa makagraduate ako. Sa kabutihang palad naman, nakatapos ako ng payapa. Ngayon, taon na ang lumipas mula nang mangyari yon. Hindi naman ako nakaramdam o nakakita pa ulit ng kakaiba. Binura ko na din yung mga picture na yon. Ayoko nang balikan pa ang alaala. Pero sa kabila ng lahat, patuloy pa rin ako sa pag-abot ng pangarap kong maging isang professional photographer. At kapag napapadaan ako sa mga lumang bahay o sa mga abandonadong gusali, hindi ko maiwasang mag-isip.
Ano kayang meron sa loob nito? Makikita kaya ito sa litrato mula sa lente ng mga kamera? Magandang araw po sa inyo. Tawagin niyo na lang po akong Jared, 37 years old. At simple lang po ang buhay ko. Trabaho-bahay, bahay-trabaho. Ang pakikinig po ng mga horror stories ang isa sa mga libangan ko araw-araw. Kaso nga lang, minsan, hindi ko natatapos ang mga istorya paggabi kasi nakakatulog na ako. Pero tinutuloy ko din naman po kapag may pagkakataon. At ngayon, napagdesisyonan ko na pong ibahagi na din ang aking karanasan. Sa totoo lang, napakalalim po nito para sa akin. Dahil hindi lang emosyonal na takot ang naging epekto nito. Maging kalusugan ko ay naapektuhan. At dahil matagal na rin naman, ay i-share ko na din po sa inyo. Nangyari ito sa isang nature trip noong taong 2016. Mahilig po talaga ako sa mga nature trip, lalo na kapag nakalive ako sa trabaho. Sobrang laking bagay para sa akin yung pansamantalang makawala sa ingay ng lungsod. Siguro nga, dala na rin ng stress mula sa trabaho. Mas hinahanap-hanap ko talaga ang tahimik na lugar, preskong hangin at magandang tanawin. Isa sa pinakapaborito kong napuntahan ay yung Mount Pulag sa Benguet. Grabe talaga ang ganda doon. Literal na nasa ibabaw ka na ng ulap. Nakapunta na rin ako sa Mount Daraitan sa Tanay. Ang linaw ng tubig doon. At isa din yung Mount Balingkilat sa Zambales. Hindi man gaano mapuno, napakaganda mag-hiking doon. Pero sa lahat ng mga napuntahan ko, may isang lugar talaga na nagbigay sa akin ng kakaibang alaala. Hindi ko alam kung malas ba ako noong araw na yun o sadyang hindi lang talaga ako nag-ingat. Pero hanggang ngayon, malinaw pa rin sa akin ang bawat detalye ng karanasan kong iyon. Buwan ng Marso taong 2016, nagkayayaan kami ng mga kababata kong sina Brian at Junjun. Sanay na kaming magkakasama sa mga bundok. Kaya naman hindi na bago sa amin ang mga ganong lakad. Kasama rin namin noon sina Eman at Carlo. Mga kaopisina ko na gustong masubukan din ang camping at hiking. At dahil excited sila, mas ginanahan kaming maghanap ng kakaibang lugar na hindi pa masyadong kilala ng mga tao. Dito pumasok ang rekomendasyon ng isa kong kakilala na hiker din. Meron daw siyang alam na isang tagong camping site sa Talisay, Batangas. Halos walang kahit anong impormasyon tungkol dito. Sabi niya lang, sobrang tahimik doon, hindi dinadayo ng turista, at magugustuhan daw namin kung hanap namin ay peace of mind. At dahil mahilig nga kami sa adventure, hindi na namin pinag-isipan pa ng matagal. Naghanap lang kami ng onting impormasyon online at nagsimula na kaming maghanda ng mga gagamitin. Makalipas ang ilang araw, handa na lahat ng aming gagamitin at nagsimula na kaming pumunta sa destinasyon. 4 na oras din ang naging biyahe namin bago namin marating ang jump-off point. Nang makarating na kami, agad kaming sinalubong ng napakaaliwalas na pakiramdam. Malamig ang klima dahil medyo malapit yon sa Tagaytay. Wala kang ibang maririnig kundi huni ng ibon at kaluskos ng mga dahon. Masaya ang naging simula namin. Ginabayan kami ni Tatay Joey
Siya ang parang caretaker at nag-a-assist sa mga gustong mag-camping doon. Mayroon din siyang maliit na tindahan sa bungad ng site. Mula sa tindahan ni Mang Joey, halos 1 oras kaming naglakad bago kami makarating sa napili naming campsite. Isang maliit na clearing sa gitna mismo ng masukal na kagubatan. Maganda talaga ang pwesto. May lilim ng matataas na puno at may malapit na maliit na sapa. Nagtayo kami agad ng tent. Nagsimulang magluto. Nag-ihaw kami ng mga baon naming pagkain. At syempre, nagkwentuhan habang kumakain. Sobrang gaan ng feeling naming lahat. At kitang-kita ko rin ang excitement sa mukha ni na Eman at Carlo. Lalo na't first time nila yon. Bago dumilim, ay nagpasya kaming ayusin na ng maigi ang mga gamit namin sa tent. Pero habang inaayos ko yung sa akin, ay hindi ko napansin na may maliit na parang burol o parang punso sa mismong gilid ng pwesto ko. Nahaharangan kasi ito ng medyo matataas na damo kaya hindi ko agad napansin. Nung nagkataong pagtalikod ko habang nakaupo, nasagi ko yung punso gamit ang kanang paa ko. Nabiyak yung ibabaw ng maliit na burol na yon at bahagyang nagkalat sa lupa. Tinignan ko saglit pero hindi ko naman lubusang pinansin dahil sanay naman ako makakita ng mga ganon sa daming camping na rin na pinagdaanan ko. Pero wala akong kaalam-alam na doon na pala magsisimula ang isang mapait na karanasan. Mula noong oras na yon ay dahan-dahan ang nagbago ang pakiramdam ko. Nagsimula iyon noong dumidilim na ang paligid nang binalot na kami ng katahimikan ng gabi. Unti-unti, parang may kakaibang bigat na akong nararamdaman sa dibdib. Hindi ko maipaliwanag pero parang biglang naging alangan ako sa kapaligiran. Pagkatapos naming magligpit at nung pumasok na kami sa tent namin, doon na talaga ako nagsimulang kabahan. Habang nakahiga ako sa loob, napansin kong may kakaibang kirot ako sa kanang paa. Parehong paa na nagamit ko sa pagbunggo doon sa punso. Sa simula ay parang simpleng pamamanhid lang. Pero maya-maya ay unti-unti itong lumalala. Na parang may libo-libong karayom na tumutusok sa may kanang paa ko. Sinubukan kong hilutin. Minasahe ko ng konti pero imbis na mawala, mas lalo pang sumidhi ang sakit nito. Kumalat ito mula sa dulo ng aking mga daliri, gumapang pataas hanggang sa tuhod ko at hindi nagtagal ay parang namimilipit na ang mga kalamnan ko sa sobrang sakit. Pilit kong tinatago sa mga kasama ko ang pagdaing. Ayoko sana silang mag-alala ng sobra. Lalo na sina Eman at Carlo na ngayon palang nakasama sa ganitong nature trip. Pero kahit anong pilit ko, hindi ko maitago ang nararamdaman kong hirap. Pawis na pawis ako noon kahit napakalamig ng paligid. At nagsimula na ring manginig ang mga kamay ko sa sobrang tindi ng sakit. Hindi nagtagal ay napansin na rin ni Brian na hindi ako mapakali. Agad niya akong nilapitan at tinanong kung anong nararamdaman ko. Sinabi ko sa kanya ang tungkol sa paa ko. At doon ay kinuha niya ang dala naming pain reliever at inabot sa akin. Dali-dali ko itong ininom. Desperadong umaasa, nagagaan kahit papaano ang nararamdaman ko. At ilang sandali pa, unti-unti nang humupa ang matinding kirot. Naramdaman kong gumaan ang kanina'y tila batong nakadagan sa kanang paa ko. Muling bumalik yung lakas ng loob ko dahil kahit papaano humupa yung sakit. Unti-unti akong kumalma hanggang sa makaramdam ako ng antok. Hindi nagtagal
nakatulog na rin ako kahit hindi gaanong malalim. At ang buong akala ko ay magiging maayos na ang lahat. Ang hindi ko lang alam ay iyon pa lang pala ang simula ng mas matinding kabanata ko sa lugar na yun. Sa gitna ng aking pagkakatulog, bigla akong napabaligwas dahil sa isang kakaibang ingay mula sa labas ng tent. Malakas yun. Parang tunog ng isang bagay na gumagalaw sa mga dahon na tila ba ay may kung anong naglalakad sa paligid namin. Saglit akong napahinto. Pilit na nakikiramdam kung totoo ba ang aking narinig o guni-guni lamang dahil sa antok. Nilingon ko yung mga kasama ko. Mahimbing pa rin ang pagkakatulog. Ako lang yata ang nakarinig ng ingay na yun. Sinubukan kong pakalmahin ang sarili ko. Huminga ako ng malalim at nahiga ulit. Pero hindi na talaga ako mapakali. Ilang minuto akong nakatitig lang sa bubong ng tent. Pinipilit kong bawiin ulit yung antok ko kanina. Pero kahit anong pilit ko na ipikit ulit yung mga mata ko, ay may nararamdaman talaga akong kakaiba na nanggagaling sa labas ng tent. Para bang isang mabigat at hindi maipaliwanag na enerhiya. Maya-maya pa ay muling tumahimik ang paligid. Pero imbis na makaramdam ako ng ginhawa, lalo lang akong naging balisa. Mayroon akong kakaibang kutob na hindi kami nag-iisa sa gubat na iyon. Nagpa siya akong bumangon at sumilip ng bahagya sa labas ng tent. Napakadilim. Halos hindi ko na makita ang camping site. Tanging anino ng matataas na puno at manipis na sinag lamang ng buwan ang bahagyang nagbibigay liwanag sa paligid. Huminga akong muli ng malalim at sinubukang mas makiramdam. At sa kalagitnaan ng pagmamasid ko, ay biglang may gumalaw mula sa gilid ng aking paningin. Mabilis lang. Isang hugis na tila maliit na nilalang na nagtatago sa likod ng puno. Napaatras ako noon at muling bumalik sa loob ng tent. Pero hindi ko na maalis sa isip ko yung nakita ko. Sobrang lakas ng kabog ng dibdib ko sa puntong yun. At maya-maya pa, biglang bumalik yung kirot sa kanang paa ko. Pero sa puntong ito, ay may kakaiba na itong kasama. Parang pinaghalong mainit at malamig na sensasyon na sabay na gumagapang mula sa paa pataas sa aking hita. Sa puntong yun, nagsimula na ulit manginig yung mga kamay ko. Hindi na ito yung sakit na katulad kanina. Unti-unti na itong kumakalat sa buo kong katawan. Tila may kung anong kumakapit na sa balat ko. Pinilit kong humiga lang. Pinilit kong kumalma. Pero napakahirap dahil sa matinding sakit at kaba na bumabalot sa akin sa panahon na yun. At dahan-dahan, nararamdaman kong parang nagiging magaan yung ulo ko. Para bang lutang na ako at unti-unting nawawala sa sarili kong katawan. Hindi nagtagal, nagsimula ng mag-iba ang paligid. Ang mga dingding ng tent ay tila ba gumagalaw at lumalapit sa akin. Parang hinihigop ako nito. Pinilit kong ipikit ng mahigpit yung mga mata ko para maibalik ko sa katinuan. Pero nang dumilat ako, ibang mundo na ang nakita ko. Nawala na ang tent at nasa gitna na ako ng makapal na gubat, nag-iisa at naliligaw. Sa paligid ay tanging matataas at malalaking punong kahoy na ang nakapalibot sa akin. Hindi ko na makita yung tent at yung mga kaibigan ko. Napatayo ako ng bahagya
pero bumagsak din agad dahil sa sobrang kirot ng paa ko. Sa puntong yun hindi ko nga maintindihan kung paano ako nakalabas ng tent. Bigla na lang nasa gitna na ako ng kagubatan at napapalibutan ng dilim. Sa sobrang takot ko, nagawa ko pang gumapang palayo. Desperado akong naghahanap ng daan pabalik, pero hindi ko na alam kung saan ako pupunta. Sa bawat galaw ko ay lalo akong naliligaw at nasasaktan. Yung kaninang simpleng sakit lang ay naging mas matindi pa. Tila ba daan-daang karayom ang bumabaon sa mga binti ko. Habang patuloy ako sa paggapang, nagsimula akong makarinig ng mahihinang bulong mula sa iba't ibang direksyon. Hindi ko maunawaan yung mga salita, pero malinaw na may mga boses na tila bumabalot sa akin mula sa dilim. Lumakas na lumakas yung mga bulong hanggang sa napahinto na lamang ako sa paggalaw. Para bang unti-unti nang nasisiraan ng bait yung isip ko sa sobrang takot at sakit na nararamdaman ko. Sinubukan ko na ring takpan yung mga tenga ko, pero kahit anong gawin ko, patuloy yung mga bulong. Malapit, malayo, paikot-ikot siya at hindi tumitigil. At ilang saglit pa ay biglang tumahimik ang lahat. Sandaling katahimikan lang na para bang isang kalmadong dagat bago ang bagyo. Pero sa isang iglap ay napalitan ito ng malakas at matinis na tawa. Isang tawa na siguradong hindi mula sa tao. Yung tunog ng tawa ay parang napakasama. Tila nangungutya o nangaasar. Sa totoo nga lang po habang sinusulat ko to, parang naaalala ko na naroon ako ulit. Pagkatapos nun hindi ko na kinaya, napahiga na ako sa damuhan. At mula sa dilim, kitang-kita ko na ngayon ang isang maliit at maitim na anyo na nakatayo ilang hakbang lang mula sa akin. Wala itong malinaw na mukha sa pagkakaalala ko, pero nararamdaman kong nakatitig ito ng malalim sa akin. At alam na alam ko na sa kanya nagmumula yung tawa na narinig ko. Sa puntong yun, sinubukan ko ng sumigaw para humingi ng tulong. Pero nang ibuka ko yung bibig ko ay walang boses na lumabas. Para bang hinigop ng dilim yung tinig ko. Wala na akong nagawa nun kundi umiyak na lang ng tahimik. Pakiramdam ko ay katapusan na lang. Habang paulit-ulit kong sinusubukang sumigaw, pero walang nangyayari. Hindi na ako makakilos. Para akong napako sa kinatatayuan ko. At habang naroon ako, ay patuloy na lumalapit sa akin yung maliit na nilalang na yun. Papalapit ito ng papalapit. Lalo akong nakakaramdam ng matinding kirot. Para bang dinudurog nito ang bawat buto ko sa katawan. Wala na akong lakas noon na natitira. At unti-unti na akong nawalan ng malay. Pero bago tuluyang magdilim yung paningin ko, muli akong nakarinig ng tawa mula sa nilalang na yun. Isang tawang nagmarka sa isipan ko na naaalala ko hanggang ngayon. At pagkatapos noon, siguro nawalan na ako ng malay. Nagising ako sa mga boses ng kaibigan ko. Dahan-dahan kong iminulat yung mga mata ko at nakita ko muli yung campsite namin. Naroon silang lahat sa paligid ko. Kitang-kita ang pag-aalala sa mga mukha nila. Pero kahit gising na ako, ramdam ko pa rin ang kakaibang bigat sa katawan ko. Lalo na sa kanang paa ko na parang tinutusok pa rin ng libu-libong karayom.
ilang sandali lang ay dumating na ang mga lokal mula sa baryo na malapit sa campsite. Humingi na pala ng tulong yung mga kasama ko. Dahan-dahan nila akong binangon at kinuwento ko sa kanilang lahat ang nangyari. Ang punso na nasira ko, yung kakaibang ingay, pati na rin yung sakit na nararamdaman ko sa paa habang nagkikwento ako sa kanila. Nagsadya si Brian na dalhin agad ako sa ospital. Pero isang matandang lokal doon ang nagmungkahi na dalhin muna ako sa isang manggagamot. Ayon sa kanya, baka raw dahil sa nasira kong punso ang dahilan ng aking nararamdaman. Pumayag na rin kami. Total, wala rin naman kaming ibang mapupuntahan agad. Pagdating namin sa bahay ng manggagamot, agad niya akong pinaupo at isinagawa ang pagtatawas. Tahimik kaming lahat habang pinagmamasdan ang ginagawa niya. Maya-maya pa, malinaw na lumitaw sa tawas ang figura ng maliit na nilalang. Eksaktong-eksakto sa nakita ko doon sa gubat. Napalunok ako sa kaba. Pero sabi nung manggagamot na wag daw akong matakot. Pagkatapos nung ginagawa niya, ay pinayuhan niya kami na magpahinga muna saglit dun sa kubo niya. At sa pananatili ko dun, ay hindi ko namalayan na nakatulog na pala ako ng saglit. At nung magising ako, ramdam ko agad ang pagbabago. Unti-unting gumaan yung pakiramdam ko at nawala na rin yung sakit sa kanang paa. Hindi pa man bumalik yung buong lakas ko, sa tingin ko sapat na yun para makatayo ako ng maayos. Pagkatapos noon, nagpasya muna kaming magrenta ng isang maliit na kwarto sa bayan para doon kami magpalipas ng gabi. Sa sobrang pagod na naranasan ko, tahimik lang akong nagpahinga at pinag-isipan yung mga nangyari. Doon ko napagtanto na hindi lahat ng mga lugar na ganun mapayapa. Simula noon ay naging mas maingat na ako sa bawat hakbang na ginagawa ko sa tuwing maglalakad ako sa kalikasan. Hindi na rin ako namimili ng mga lugar na hindi puntahin ng mga tao o walang tour guide. Dahil minsan, may mga lugar talaga na hindi para sa atin at hindi natin alam na baka may mga nilalang doon na mas mabuti pang wag na lang gambalain. Kamusta po kayo? Ako nga po pala si Lorna, 41 years old at may 2 anak. Kusinera po ako sa isang karinderya dito sa Tacloban. At isa sa mga libangan namin dito ay ang makinig ng mga horror stories. Napapaisip nga ako minsan kasi parang ang daming kwento ng kababalagan tungkol sa multo, aswang at mga engkanto. Pero totoo naman talaga na may mga ganitong pangyayari. Kahit ako nga ay may isang karanasan din na hindi ko makakalimutan. At sa totoo lang, hindi ko ito madalas ikwento. Hindi po dahil sa nahihiya ako. Malamang kasi kahit hanggang ngayon, ay hindi ko pa rin talaga alam kung paano ko nakatakas sa bangungot na yon. Nangyari ito taong 2002 sa isang maliit na barangay sa Leyte kung saan ako lumaki. 19 anyos pa lang ako noon, wala pang asawa, malakas pa ang katawan. Doon ako nakatira sa bahay ng lola ko kasi siya rin yung nagpalaki sa akin. May maliit kaming kubo sa likod bahay na ginagamit niya minsan sa pagpapahinga sa tanghali o kapag gusto naming magluto gamit ang uling. Sa likod ng kubo na yun ay may isang matandang puno ng akasya. At sa gilid naman nito ay may puno ng balete
na tila ba yumayakap sa katawan ng akasya. Magkasamang lumaki ang dalawang puno na yun, para bang magkasintahan o magkakambal. Simula pagkabata, doon ako madalas tumatambay. Malamig kasi sa ilalim ng puno na yun kahit tag-init. At isa pa tahimik din. Doon ako nagbabasa, nagsusulat o nagpapalipas lang ng oras. Pero sa baryo namin, matagal nang may bulong-bulungan tungkol sa puno na yun. May mga matatanda na nagsasabi, wag daw akong masyadong magpapagabi doon, baka raw kunin ako ng dilim. Para sa kanila, hindi raw basta puno yun. Tirahan daw yun ng nilalang na hindi dapat gambalain. Ang iba ay tinutukoy nila na kapre daw ang nakatira doon. Siyempre nung bata pa ako, hindi ko yun pinaniniwalaan. Kwento lang ng matatanda. Para lang ba takutin kami? Pero sa totoo lang, kahit hindi ako naniniwala noon, may mga gabing nararamdaman ko na parang may ibang presensya nga sa ilalim noon. Dumaan ang mga taon, nasanay na rin ako sa punong yon. Naging parte na siya ng araw-araw kong buhay. Hanggang dumating ang isang gabi, buwan ng Abril yon sa pagkakaalala ko. Doon ko unang naramdaman na parang may mali sa ilalim ng akasya. Galing ako noon sa bahay ng pinsan ko. Nagkwentuhan lang kami saglit, kumain. Pagkatapos ay umuwi na rin ako bandang 7:00 ng gabi. Mag-isa lang ako dumaan sa likod ng bahay. At pagdaan ko sa ilalim ng akasya ay may napansin akong kakaiba. Para bang masyadong tahimik. Nakiramdam lang ako habang naglalakad. Pero nung medyo papalayo na ako, doon ako nakalanghap ng parang amoy na sunog na tabako. Mabigat siya sa ilong, amoy aliktran. Parang yung ginagamit ng mga matatandang lalaki sa baryo. Nagmasid-masid ako, pero walang tao. At wala rin kahit anong senyales na may naninigarilyo doon. At sa puntong yun, nagsimula nang bumigat yung pakiramdam ko. Yung mga binti ko parang pabigat ng pabigat. Hindi siya masakit, pero ramdam kong ayaw gumalaw ng mga paa ko. Pinilit kong maglakad papalayo, pero sa bawat hakbang ko, pakiramdam ko mas lalong bumibigat. Tapos yung paligid parang nag-iiba na rin sa paningin ko. Tila ba lumalawak yung dilim. At maya-maya pa ay may naramdaman akong isang presensya na parang may sumusunod sa likuran ko. Kaya napalingon ako. At sa paglingon ko ay may napansin akong anino sa taas ng sanga ng puno. Malaking anino yun, mas malaki kaysa sa tao. Hindi ko nakita ng buo, pero sigurado ako may hugis na tao na nakaupo sa pinakamakapal na sanga ng puno. Hindi ito gumagalaw, pero para bang nagmamasid lang. Kinabahan na ako noon. Nagsimula na ring manginig yung mga tuhod ko. Binilisan ko pa ang paghakbang ko pabalik sa bahay kahit mabigat na rin yung mga binti ko. Pero sa bawat hakbang ko ay para talagang may sumusunod pa sa akin. Nagsimula na din akong mahilo noon at parang unti-unting lumalabo yung paningin ko. At nang makarating na ako sa kubo, ay bigla na lang nawala yung bigat sa binti ko. Maging yung presensya sa likuran ay nawala na rin. Kakaibang pakiramdam talaga yung pagdaan ko na yon sa akasya. Nanginginig na rin ang buong katawan ko sa takot. Nagsimula ito sa tuwing oras na ng pagtulog. Madalas ay parang may humihila sa akin sa kama habang nakahiga ako. At sa mga panahong tulog na ang lahat sa katahimikan ng gabi, ay nakakarinig ako ng mga mahihinang bulong.
Hindi ko maintindihan ang sinasabi. Wala siyang malinaw na salita, pero malambing ang tono. Ramdam ko yung intensyon, para bang may gustong tumawag sa akin. Madalas ko din maramdaman na parang may nakaupo sa gilid ng bintana ng kwarto ko. Hindi ko man siya makita, ramdam ko na may nakaabang doon. Pero sa hindi ko maipaliwanag ng dahilan, hindi ako nakakaramdam ng takot sa mga panahon na yun. Sa katunayan, may parte pa nga sa akin noon na gusto kong makinig. Ang boses niya kahit mababa parang musika. Hindi malakas pero malinaw. Para bang may kumakausap sa akin sa loob ng isip ko o imahinasyon. Sa totoo nga po, kapag inaalala ko ito ngayon, kinikilabutan pa rin ako. Pero noon, sa bawat bulong na naririnig ko, nakakaramdam ako ng katahimikan. Para akong kinukumbinse na huwag matakot. Pero aminin ko man o hindi, kapag naririnig ko ang mga bulong na yun noon, ay gumagaan ang pakiramdam ko. Hindi ko nga lang alam kung bakit. Meron pa isang gabi, may nakita akong platong may laman na pagkain sa gilid ng kama. Kulay itim yung laman. Para bang alikabok ng uling yung ibabaw. Pero mukhang masarap. Munti ko na nga sanang isubo yun. Buti na lang may tumawag sa akin mula sa sala. Kaya naputol yung pagtitig ko dun sa pagkain. Hindi ko alam kung kailan nagsimulang mapansin ng pamilya ko na may mali na sa akin. Ayon sa kanila, lagi na raw akong nakangiti. Tapos parang laging lutang. Hindi ko daw sila matitigan ng diretso. Para bang laging may iniisip. Laging wala sa sarili. May isang pagkakataon pa na nakita nila akong nakatitig sa puno ng akasya. Sobrang tagal ko daw nakatitig doon. Halos 2 oras na daw akong hindi gumagalaw. Tinanong nila ako kung bakit, pero parang hindi ko sila naririnig. At nanghawakan nila ako sa balikat, saka lang ako natauhan. Pero hindi ko na masyado maalala yung pagkakataon na yun. Pakiramdam ko, para akong hinihipnotismo ng isang nilalang na hindi nakikita. Hanggang sa isang hapon, habang abala sila sa paglalaba, bigla raw akong lumabas ng kwarto ko. Walang kahit anong suot. Mabuti na lang raw at puro babae ang nasa bahay noon. Si Lola, yung tita ko, at yung pinsan kong babae. Kung may lalaki roon, baka mas lalong ikinibigla nila. Hindi raw ako nagsasalita. Hindi ako tumitingin sa kanila. At diretso lang ang galaw ko, papalabas ng bahay. Para bang may sinusundan at may tumatawag. Tinatawag daw nila ako, pero parang wala ako sa sarili. Sinubukan nila akong harangan sa pinto, at doon na raw ako nagsimulang magsalita sa hindi normal na boses. Sasama ako sa kanya. Paulit-ulit ko raw yun sinasabi. Sasama ako sa kanya. Hindi niyo ako mapipigilan. Nanginginig daw ang boses ko noon at parang galit na galit at desperado. Kahit nagpipilit akong makaalis, ay hindi daw nila ako pinapakawalan. 2 sa kanila ang pumipigil sa braso ko, ang isa naman sa bewang. Habang pinipigilan nila ako, patuloy daw ako sa pagsigaw. Paulit-ulit, parang ang lakas-lakas ko daw noon. Sa totoo lang po, yung mga pangyayaring ito ay halos hindi ko na maalala. Sila na lang ang nagkwento nito sa akin. Nanginginig daw ang buong katawan ko. Pero sa pagkakaalala ko, sobrang init ng pakiramdam ko noong araw na yun. Para akong sinusunog mula sa loob. At habang hawak-hawak nila ako, bigla raw akong sumigaw ng napakalakas. Isang sigaw na hinding-hindi daw nila makakalimutan.
Isang sigaw na hindi ko boses. At doon na nila napagtanto na hindi daw ako yun. Sinubukan nila akong hilahin pabalik sa loob ng bahay. Ang lakas daw ng pagpupumiglas ko, parang hayop na gustong ko mawala. Pinilit nila akong bihisan pero nagwawala daw ako, sumisipa, humahampas at nagsisisigaw. Hanggang isang iglap ay bigla na lang daw ako nang hina at bumagsak sa sahig. Dahil sa takot at pag-aalala, kinagabihan ay dinala nila ako sa manggagamot na halos 1 oras pa ang layo. At pagdating namin doon, agad akong pinahiga sa papag. Naglatag ang matanda ng isang puting tela, baso ng tubig, kandila at tawas. Walang sali-salita, tahimik lang siya habang nag-uumpisa. Pero ramdam daw ng lahat ang bigat ng paligid. Pagkalipas ng ilang oras, nagsalita yung matanda. May nakapili sa kanya. Mahina niyang sabi. At ang sabi raw ng matanda ay hindi lang daw ako basta ginagambala lang. Gusto raw ako isama. Tahimik lang ang buong pamilya namin sa loob. Walang nagsalita. Lahat daw sila ay natigilan. Nagbili ng manggagamot ng isang bagay. Isang akbang na mahirap para sa amin. Ang puno daw sa likod ng bahay, yung akasya na kasama naming lumaki, ay kailangan na daw putulin. Hindi basta aalis yan hanggat nariyan ang tirahan niya. Babalik at babalik siya, sabi nung matanda. Maya-maya pa raw ay bumalik na ang malay ko. At kahit hinang-hina ay inalalayan nila ako pauwi. Kinabukasan, kahit masakit para sa lola ko, kahit naging parte na ng buhay namin yung puno na yun, ay pinaputol namin ito. Pinagmamasdan ko habang unti-unting bumabagsak ang mga sanga at ang katawan ng puno. Sa puntong yun may parang malaking ginhawa akong naramdaman. Para akong ginising mula sa napakahabang bangungot. At pagkatapos noon, hindi muna ako dumaan sa likod bahay ng halos 1 buwan. At sa paglipas ng panahon, naging ayos naman na ang lahat. Paminsan-minsan ay bumibisita pa rin ako sa bahay ni Lola kahit na maalam na siya. At sa tuwing makakarinig ako ng mga kwento tungkol sa mga engkanto, ay hindi ko maiwasang maalala ang karanasan kong iyon.